Hello po, this is Nehemia Sayuha, inyong learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa chapter 7 ng ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At ang bidyong ito na ating gagawin ay bibigyan po natin ng titulo na Godly Sorrow Brings Repentance That Leads to Salvation. At ang video po ay susunod na after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay narito na po tayo sa 2 Corinthians chapter 7. Ang nakaraan ay chapter 6 at ang video ang ating pong ginawa ay binigyan po natin ng titulo na Now is the Day of Salvation. No? At yan pong titulong yan ay kinuha mismo natin doon sa nakaraang chapter, sa chapter 6. At yan ay matatagpuan natin sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to 2. Ganito po ating mababasa. As God's co-workers, we argue not to receive God's grace in vain. For He says, in the time of the favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. So, diyan natin kinuha yung titulo nung nakaraan nating video. At ngayon po ay tutuloy na po tayo sa chapter 7 at ganito po ang ating mababasa sa chapter 7 verse 1. 2 Corinthians chapter 7 verse 1 at NIV na po aking mabasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates the body and the spirit, perfecting holiness out of reverence for God. So makikita natin, meron sinasabi dito, everything that contaminates body and spirit. Sapagat ang tao po, tulad ng ating po na pag-aralan na noong nakaraan, tingnan po natin dito po sa ating pong monitor, no? Ang tao po ay naging living soul nung siya ay masangkapan na nung flesh and spirit, no? Na yan po yung sinasabi doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 na ang tao ay may composition na body, soul, and spirit, no? At doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, nakita natin yung dalawang bahagi ng buhay ng tao. Meron siyang buhay na pisikal at meron siyang buhay na spiritual. So yung buhay na pisikal, yun po yung composition ng flesh and soul, at yung buhay po na spiritual ay yung composition po ng soul and spirit. Kaya kapag namatay ang tao, physical, nahihiwala yung kanyang flesh dun sa kanyang soul. At kung ang tao naman ay patay spiritual, ay mahihiwalay naman yung kanyang spirit. Yung spirit na ibinigay ng Diyos sa kanya, doon sa kanyang soul. Kaya meron tinatawag na physical death at meron tinatawag na spiritual death. At dito ay tinutukoy nga ni Apostol Pablo na na sinasabi niya, let us purify ourselves, no? Linisin natin ang ating mga sarili from everything that contaminates body and spirit. No? So, linisin natin sa mga bagay na makakapag-contaminate, parumi ng ating laman at ang ating espiritu. Siyempre, kung tayo ay maging marumi sa laman, tayo ay magkakaroon ng kasalanan sa laman, at kung tayo magkakaroon ng marumi sa espiritu, magkakaroon tayo sa espiritu, at maaaring ang ating laman, dahil hindi natin pinagtutuunan, ay mamatay, at ang ating espiritu, kung hindi natin ito magpagtutuunan at ito ay makacontaminates at mamatay, yun nga magiging resulta. Ito ay mamamatay. So,
Kung babasahin natin po yan sa Tagalog, ating buminasa sa chapter 7 verse 1, ganito po ating mababasa. Yamang taglay natin ang pangakong ito. Dito naman natin bibigyan emphasis dun sa pangako na ibinigay ng Diyos. No? Sabi diyan, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng mga paramihan ng laman at espiritu na pasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Yung pong sinasabing taglay natin o merong ipinangako sa atin ang Diyos. No? Na sinasabi nga, therefore, since we have this promise, na ano yung promise na yon? Na kung saan ay dapat nating pakalinisin ang ating mga sarili. Yung po ay yung sinasabi doon sa chapter 6 na kung saan nasabi, ako'y inyong magiging Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Ako'y inyong magiging ama at kayo'y magiging anak na lalaki at babae. Diba? Yun yung ating pong nabasa doon sa chapter 6 na ating pong pinag-aralan nung nakaraan. So ito po yung tinutukoy dito sa chapter 7 verse 1 na pangako ng Diyos. No? May pangako siya. Ang pangako siya'y ating magiging ama at tayo'y magiging kanyang anak. Siya'y ating magiging Diyos at tayo'y kanyang magiging bayan. So, kung yung pangakong yan ay gusto nating makamit, na tayo ay magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos at tayo ay maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat iwasan nating madumihan na sa ating pamumuhay ang ating laman at ang ating espiritu. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 2 to 3, ganito po ating mababasa. Make room for us in your hearts. We have wronged no one. We have corrupted no one. We have exploited no one. I do not say this to condemn you. I have said before that you have such a place in our hearts that we would live or die with you. So, sinasabi na po sa Pablo, magkaroon naman kami ng puso, malagay naman kami sa inyong puso. Magkaroon kayo ng room para kami ay mailagay sa inyong puso. Sapagkat wala naman kaming ginawang mali kanino man. No? Wala naman kaming dinaya sa inyo, nino man. No? Hindi naman kami wala kaming ginawa. Kaya sabi doon, make room for us in your heart. Sabi niya, we have wronged no one, we have corrupted no one, we have exploited no one. Kung Tagalog natin babasahin yan, sabi po 2 Corinthians chapter 7 verse ikalawang Korinto, kapitulo 7, talatang 2 at 13. Ganito ating mabasa. Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso. Sa English, magkaroon kayo ng puwang sa aming puso. No? Hindi namin inapi ang sinuman. Hindi namin pinasama ang sinuman. Hindi namin dinaya ang sinuman. Hindi ko sinasabi ito upang kayo hatulan. Sapagkat sinasabi ko na nung una na kayo'y nasa aming mga puso upang magkasamang mamatay at magkasamang mabuhay. So dito ay is appealing for the fellowship, na kung saan ay sana ay magkaroon ng mutual feelings ang bawat isa na kayo ay may puwang sa aking puso at sana kami naman ay may puwang sa inyong puso. Okay, so 2 Corinthians chapter 7 verse 4 to 5, ganito po ating mababasa. I've spoken to you with great frankness. I take great pride in you. I am greatly encouraged in all our troubles. My joy knows no bounds. For when we came in Macedonia, we had no rest, but we were harassed at every turn. Conflicts on the other side, fears within. Okay, so yan po yung ating nabasa sa
2 Corinthians chapter 7 verse 4 to 5 at ganito po ating mababasa sa Tagalog. Malaki ang katapangan ko ng pagsasalita sa inyo. Malaki ang aking kapurihan dahil sa inyo. Ako'y puspos ng kaaliwan, nananawagan sa katuwaan sa lahat ng aming kapighatian o nanagana sa katuwaan sa lahat ng aming kapighatian sapagkat nagsidating man kami sa Macedonia ang aming laman ay hindi nagkaroon ng katiwasayan kundi sa lahat kami ay pinipighati, sa labas ay mga pagbabaka, sa loob ay katataktan. So kinakwento niya rito yung kanilang experience dun sa Macedonia na kung saan ay nagkaroon na sila ng mga kapighatian. So sa labas talagang nakikipagbaka sila, nakikipaglabang, pinamamalas nila ang kanilang tapang, pero sa loob nila ay may malibis na takot na nararamdaman. So, 2 Corinthians chapter 7 verse 6 to 7, ganito po ating mabasa. But God, who comforts the downcast, comforted us by the coming of Titus, and not only by his coming, but also by the comfort you had given him. He told us about your longing for me, your deep sorrow, your ardent concern for me, so that my joy was greater than ever. Okay, sa Tagalog natin mabasahin, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: gayon man ang Diyos na umaaliw sa mababang loob, ay kami inaliw sa pamamagitan ng pagdating ni Tito. Okay? At hindi lamang sa kanyang pagdating, kundi naman sa kaliwa na inaliw sa kanya dahil sa inyo, nang sa amin ay ibalita niya ang inyong pananabik, ang inyong kalumbayan, ang inyong pagmamalasakit dahil sa akin, ano pat ako'y lubha pang nagala. So, sinasabi ni Apostol Pablo rito ay natuwa sila nang dumating sa kanila si Tito. Alam niyo si Tito, siya po yung madala lagi ng ng aid, ng tulong. Kung tatatandaan niyo, ang sinusulatan po dito ay mga taga Corinto. Si Tito po ay isa sa mga inuutusan ng mga taga Macedonia. At sa Macedonia, andun po yung Pilipos na kung saan ay binanggit niya po sa Pablo sa sulat niya sa mga taga-Pilipos na talagang siya ay nasusustentuhan ng mga ito. Kaya nga sabi niya, dumating si Tito, naaliw kami sapagkat ito ay pagpaparamdam, pinadala ng Corinto ang kanilang labis na pananabik sa ating butihing apostol, at siyempre may dala-dala yung aid para makatulong sa kanilang mga gastusin, sa kanilang mga gawain. Okay, 2 Corinthians chapter 7 verse 8 to 9, ganito po ating mabasa. Even if I cause you sorrow by my letter, I do not regret it. Though I did regret it, I see that my letter hurt you, but only for a little while. Yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. Yun ang mahalaga. Napalungkot ko man kayo, ay naniniwala ko na yung kalungkutang ito ay magdudulot sa inyo para kayo ay mag-repent. For you became sorrowful as God intended, and so were not harmed in any way but us. Okay, so ang Tagalog po niyan ay ganito: sapagkat bagamat ako'y nakapagpapalumbay sa inyo sa aking sulat, ay hindi ko dinaramdam. Bagamat aking dinamdam, sapagkat akin ngang natatalastas na ang sulat na iyon ay nakapagpapalumbay sa inyo, bagamat sa maikling panahon lamang. Ngayon nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga kalumbayan na
ikapagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay sa parang ukol sa Diyos upang sa anumang ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin. So sabi ni Apostol Pablo, itong sulat kong ito talagang magpapalumbay sa inyo, pero hindi ako nagre-regret na isinulat ko sa inyo ito. Na bagamat ako nagre-regret dahil nga napalungkot ko kayo. Pero niniwala naman ako ang kalungkutan ito ay magdudulot sa inyo sa pagsisisi. So yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Okay, sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10 to 11, ganito po ating mabasa. Godly sorrows brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. See what this godly sorrow has produced in you, what earnestness, what eagerness to clear yourselves, what indignation, what alarm, what longing, what concern, what readiness to see justice done. At every point, you have proved yourself to be innocent in this matter. So sabi niya, na nalulungkot ako dahil pinalungkot ko kayo, no, sa aking mga sulat, no. Wala naman akong regret doon. Bagamat may regret ako dahil nga napalungkot ko kayo, pero naniniwala ako doon sa kalungkutang na idulot ko ay it will lead you to repent, no? Kasi nga ang sabi niya, godly sorrow brings repentance that leads salvation. Kung babasahin natin yung po yan sa Tagalog, ganito po ating mababasa. 2 Korinto, Kapitulo 7, talatang 10 hanggang 11. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, sapagat ang kalumayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas, na hindi ikinalulungkot. Datapwat ang kalumbayang ayon sa sanlibutan ay ikamamatay. Narito nga, ito rin ang inyong ikalulumbay na mula sa Diyos. Gaanong sikap na pag-iingat ang sa inyo ginawa. Oot gaanong pagtatanggol ng inyong sarili, oot gaanong pagkagalit, oo gaanong katakutan, oot gaanong pananabik, oot gaanong pagmamalasakit, oot gaanong paghiganti, sa lahat ay napakita kayong dalisay sa bagay na ito. Okay? So, ibig sabihin na hindi nyo ginawa ang mga bagay na ito. 2 Corinthians chapter 7 verse 12, ito ating mabasa. So, even though I wrote to you, it was neither on account of the one who did the wrong, nor on account of the injured party, but rather that before God you could see for yourselves how devoted to us you are. Okay? Sabi sa Tagalog yan, sa 2 Korinto Kapitulo 7, talatang 12, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Kaya nga, bagamat ako'y sumusulat sa inyo, ay hindi dahil doon sa gumawa ng kamalian, ni dahil doon sa nagbata ng kamalian, kundi upang maihayag sa inyo ang inyong masikap na pag-iingat sa amin sa harapan ng Diyos. Okay? Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 13, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, by all this we are encouraged. In addition to our own encouragement, we were especially delighted to see how happy Titus was because his spirit has been refreshed by all of you. Okay, so sa 2 Korinto Kapitulo 7, talatang 13, ganito ating mabasa. Kaya't kami pawang nangaaliw, at sa aming pagkaaliw ay bagkus pang nagalak kami dahil sa kagalakan ni Tito, sapagat ang kanyang espiritu ay inaliw ninyong lahat. So itong sulat na ito ay very personal na sulat na isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga
Corinto. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 14, ganito ating mabasa, I had boasted to him about you, and you have not embarrassed me. But just as everything we said to you was true, so our boasting about you to Titus has proved to be true as well. No? Pinagmamalaki namin kayo kay Tito at hindi naman kami napahiya doon sa pagmamalaki namin sa kanya sapagkat ito ay na-experience niya naman nung naandyan siya sa inyo. No? At itong pagmamalaki namin ay ito ay totoo. No? So sa Tagalog, ganito ating mabasa sapagkat sa 2 Korinto Kapitulo 7, talatang 14, sapagkat kung ako'y nagmapuri ng anuman sa Kanya dahil sa inyo, ay hindi ako nahiya. Dapat kung paano sinabi namin ang lahat ng mga bagay sa inyo sa katotohanan, ay gayon din naman ang aming pagmamapuri na ginawa ko sa harap ni Tito ay nasumpungan totoo. Yung ipinagmamalaki ko kayo. No, at ito ay napatunayan ni Tito sapagkat si Tito ay napunta sa inyo at napatunayan ito ay totoo. Kung ano man yung ipinagmamalaki ni Pablo kay Tito tungkol sa mga taga-Korinto ay napatunayan ni Tito na ito ay totoo. Okay, 2 Corinthians chapter 7 verse 15 to 16. Ganito ating mabasa. And his affection for you is all the greater when he remembers that you were all obedient, receiving him with fear and trembling. I am glad I can have complete confidence in you. So, kung tatagalogin po natin yan sa 2 Korinto Kapitulo 7, talatang 15 hanggang 16, ay ganito natin mababasa. At ang kanyang pag-ibig ay lubha pang nanagana sa inyo. No? Lalo pa kayong yang inibig. Samantalang naaalala niya ang pagtalima ninyo sa lahat kung paano siya'y tinanggap ninyo na may takot at panginginig. Ako'y nagagalak na sa lahat ng mga bagay ay mayroon akong lubos na pagtitiwala sa inyo. So maganda dito sa binabasa natin sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, itong ikalawang sulat na very personal. Makikita natin kung paano isinasa praktika ng magkakapatid kay Kristo yung pagmamahalan at pagiging concern sa isa't isa. Okay, so yan po yung chapter 7 na kung saan ay very personal yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay natapos na po at susunod na po tayo sa chapter 8 na kung saan ay ibibida naman ni Apostol Pablo ang mga taga-Macedonia kung paano ito ay tumulong ng mahigit na pagtulong na mahigit pa sa kanilang kaya matulungan lamang yung mga kapatid na nagugutom doon po sa Jerusalem. Yan po yung chapter 8. At naniniwala po ang inyong lingkod, ako po si Nehemia Sayuhay, na ay kung paano po ninyo ako sinubaybayan sa chapter na ito, yung chapter 7, o sa video ito na aking ginawa, ay patuloy akong naniniwala na patuloy kayong susubaybay sa mga susunod pang video at mga aral na aking pong gagawin. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay, ay inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na aking pong gagawin. Sana po i-like nyo rin po ito para sa ganun marami pang maingganyo manood ng video ito. At kung gusto niyo pong sumunod sa utos ng ating Panginoong Kristo na ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, sana po ay i-share niyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. At huwag niyo kalilimutan ang mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto niyo mag-subscribe, pindutin niyo lang po itong bilog sa aking pong likuran. Muli ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.